nangyari kanina na sa ngayon nagva-viral itong video ninyo dito sa Vancouver? Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So ngumiti ako, tinanong niya ako si Yussi Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami, samantalang, kung tutuusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan ang ugali ng mga Pilipino How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point? At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robert Sol. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumbaga, sa kanya yung hawak yung camera. So, threatened. Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung iniidolo nila, parang sanay sa bayolente. Yung pagiging bayolente. So, syempre hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so, kinausap na namin sila kasi sumusunod sila Diba? So, pero, kung ganyan talaga magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. So, kawawa pa rin kayo. Thank you. Thank you po. Alright mga kababayan, mag-reaction tayo dito no sa sagot ni Claire Castro patungkol nga po doon sa nag-viral na video niya na kinumpronta siya ng mga galit na Pilipino doon sa Vancouver, Canada no. At sagot niya dito ay violente daw mga kababayan no. At sino daw di niya alam kung sino daw yung grupo na iyon, pero yung inuidolo daw ng mga grupo na iyon ay violente mga kababayan, at yung mga naratibo daw nila yung magnanakaw, yung maleta. At malinaw naman yung mensahe ng mga Pilipino doon sa Canada na sabihan mo yung amo mo na imbestigahan yung flood control, ibalik yung mga perang pinagnanakaw nila. Yun po yung malinaw yung message mga kababayan no, ng mga galit na mga Pilipino doon. At naiintindihan natin yun dahil isa sila sa mga ninakawan no, may karapatan po silang mag-demand dito na ibalik yung mga pera na pinagnanakaw mga kababayan no. At kitang-kita din naman no, alam naman po natin na wala namang nakulong sa kampo nila, sa kaalyado nila no, yung mga pinapakulong nila, yung mga kabilang grupo, yung kalaban nila sa politika, yung mga critics no, maliban doon kay Bong Revilla na kalyado nila ng alyansa mga kababayan, yun pa lang. Pero dito sa mga incumbent ngayon na mga kaalyado nila ng mga senators na sinasabi nilang hinog na yung kaso, pero wala naman pong nangyari mga kababayan, na tahimik na wala na yung kaso no, tahimik na, wala na yung sinasabi ni Ombudsman na hinog na yung kaso. At ngayon ay sinasabi dito na violente, yung mga ugali daw ng mga Pinoy hindi daw dapat ganon mga kababayan no. At may freedom of expression daw tayo, pero hindi daw ganon hindi ganon no, bastos daw yung approach ng mga Pilipino doon sa kanya mga kababayan no. At talagang masabi natin na may karapatan nga yung mga OFWs doon or mga immigrants, mga Filipino-Canadian ay nararapat lang na mag-demand sila, magagalit sila kasi kasama sila sa mga ninakawan yung mga remittances nilang pinapadala sa Pilipinas kasama doon sa mga ninanakaw mga kababayan no. Lahat po tayo ng mga Pilipino nagbayad ng taxes mapa dito sa Pilipinas at nasa mga ibang ibayo, nasa ibang bansa ay kasama nga doon sa mga ninakawan. At malibang sabihin doon na sabihin mo sa amo mo na mag-resign siya dahil nga po sa talamak na korupsyon no mga kababayan, na puro press con lang yung nangyayari no, puro salita lang no, wala namang ginagawa mga kababayan. Kabaligtaran yung mga ginagawa ng gobyerno no. Doon sa kalaban nila, yun talagang ang bilis nila sa alas 4 na ipakulong, ipaaresto yung mga kalaban nila sa politika mga kababayan. At speaking of violente mga kababayan, sabi ni Claire Castro na violente yung mga Pinoy doon. Panoorin naman natin kung gaano po siya ka violente rin no, mga panahon na kinumpronta niya, sumugod siya doon sa police station yata mga kababayan, sa MPD yata no, kasi yung kliyente niya ay dinakip mga kababayan. So panoorin natin kung
kung gaano gaano itong pagtatalak ni Claire Castro, kung hindi pa ba ito violent rin mga kababayan, no, na talagang tinatalakan niya yung mga pulis, yung mga nandun sa loob, no. Panoorin natin mga kababayan at kayo na rin humusga. Tulong sa akin! Tinutulungan ko para magtanong sa kliyente ko! Sir, So, ma'am, MPD media kayo. Kakampi niyo ba yung media? Hindi na. Ay, ang taga-ABS-CBN po ako. Pasensya na. Tulong lang ako dito. Taga-DCRJ po. Oo, DCRJ. Ate, you are? Walang ako ni Claire Castro po. Walang warrant, sir. Kinaladkad sa SM Mall. di ba pa yung pangalan yung kaso? Nakita niyo, ma'am. Ipa-file pa lang ang kaso. Iniimbestigahan pa lang yung Ipa-file pa lang ang kaso para huligan. Walang warrant of arrest. Sandali lang! Walang warrant of arrest. Sir, walang warrant of arrest to. Ma'am. Sir, walang complaint. Walang complaint. Pakita niyo muna sa akin. Ang pagtanggol sa kliyente ay kasalanan. Kulong mo ko. Ano kasalanan ko? Para pagtanggol ang kliyente ko, kasalanan? Ganun ka na baka abusado? Kasalanan mo, sigaw-sigawan mo ko. Ikaw, hindi ka naninigaw, hindi ka nangalagyan ng kliyente? Alright mga kababayan, no, napanood po natin yung old video ni Claire Castro or Attorney Claire Castro way back in 2015 na yata ito, kung hindi ako nagkakamali, na kung saan ay galit na galit po siya dito sa pagka-aresto, no, ng kanyang kliyente, no, dito sa Manila Police District yata ito mga kababayan noon, no, at yun nga yung sasabi niya na mga violente nga po yung mga Pilipino doon sa Canada na nagkumpronta sa kanya, na kinuyog daw siya at nagsumbong pa nga po siya doon sa Canadian Police, no, mga kababayan, at hindi naman po siya pinakinggan, hindi naman pinalis yung mga nagrally doon, yung mga nagprotesta, no, mga kababayan. So dito, may patama pa nga po dito, no, si Claire Castro. Sinabi niya na kung sino man daw po yung mga iniidolo ng mga nagprotesta na violente, mga ganyan, hindi daw po ganyan yung ugali ng mga Pilipino, kaya hindi daw po umuunlad ang mga Pinoy or umasinso ang mga Pinoy dahil po sa mga pag-uugali na ganyan, mga kababayan. So parang napakaanghel niya naman, no, para sabihin niya yung mga ugali ng mga Pinoy, samantalang siya din naman ay sobrang talak din naman yan noon, no, dati natalakan niya dito yung mga pulis, yung mga nandoon sa MPD. O di ba mga kababayan, no, parang ganun, nagmamalinis ka na berhen ka or parang anghel ka na magsalita or magipag halubilo sa kapwa mo, pero pag ginaganyan ka, pag ikaw yung ginaganyan ay mga violente na, no, mga kababayan. Tapos sasabihin mo na hindi kayo nagbakasyon, trabaho yung ginagawa nyo, na hindi lang po natuloy na or hindi natuloy na yung trabaho mo na gumagawa ng content, gumagawa ng reels daw doon sa labas ng hotel, no, mga kababayan, dahil doon sa pagkumpronta ng mga Pilipino. So sinisipan niya yung mga Pilipino doon na kinumpronta siya dito sa mga mali-malitang pera at inutusan siya na sabihin sa amo niya kay Marcos Jr. na imbestigahan muli yung flood control at bawiin, no, mabawi yung mga pinagnanakaw nga ng mga pera na iyon, mga kababayan. So yun nga, paulit-ulit natin sinabi na hindi po natin masisisi talaga yung mga Pilipino doon dahil kasama siya sa mga pinagnanakawan, yung mga remittances nila. At yung pagkumpronta sa kanila doon sa Canada ay kasama na rin po yan, no, sa trabaho nila bilang nagtrabaho sa gobyerno, kasi yung mga trabaho nila ay hindi nila ginagawa ng tama, no, mga kabayan. Wala naman pong mapuna, no, hindi naman po magagalit yung mga Pilipino doon kung wala silang ginagawang hindi maganda. Ito ngang talamak na korupsyon, mga kababayan, na hanggang ngayon nga ay selective lang. Yun yung hinihintay natin, yung makulong yung mga kaalyado nila, mga big fish, pero wala naman pong ginawa, no, hanggang press con lang yung ginagawa ng ombudsman, pati siya mismo ay hanggang press con lang, puro tira sa mga Duterte, mga ganun. So tanggapin niyo na lang, no, nakasama talaga yan sa trabaho ng public official, no, bilang mga Pilipino ang nagpapasahod sa kanila. So kasama po yan sa trabaho nila na i-criticize talaga sila dito sa kailang mga ginagawa na kapag hindi tama ay talagang pupunahin sila, mga kababayan, no? At hindi naman po siya physically na sinaktan dito, no, kaya wag silang onion skin dito or balat sibuyas, mga kababayan, no, kasi karapatan rin po yan ng mga Pilipino na punahin sila, kumprontahin sila, aawayin talaga sila kapag may mga maling ginagawa, no. Although sinasabi nila paulit-ulit na lahat daw dapat managot, lahat daw inimbestigahan, pero wala naman, iba yung kilos, mga kababayan, kasi sa salita nila, iba yung mga salita, iba yung kinikilos. Kaya yun po yung isa rin po yan sa talagang gigil na gigil din po yung mga Pilipino dahil dito na yung mga big fish nga, yung mga
paulit-ulit na sinasabi ng ombudsman, nakasuhan na si Romualdez, sila Escudero, si Villanueva, pero wala naman hanggang ngayon, no? Mauna pa si Marcolitang kakasuhan, or nakasuhan na nga, no? Nag-file na nga sila kahapon at na-raffle na sa Sandigan Bayan, no? At hintayin na lang natin yung mabilis na arrest warrant ng Sandigan Bayan, mga kababayan. Malamang this week, no? Or bukas, Monday, baka may warrant of arrest na yan, mga kababayan, kasi mabilis nga po yung Sandigan Bayan mag-release ng mag-issue ng arrest warrant. At mauna pang makulong si Marcoleta kaysa kay Martin Romualdez, no, mga kababayan, at pati na rin po kay Saldico. At syempre kasama po yan yung mga kasabot nila mga congressman, no, na mga nakakulimbat rin ng mga milyon-milyon, mga kababayan, no, if not billions. At according nga dito kay Mayor Benjamin Magalong, no, na 90% daw ng mga congressman ay kurakot, mga kababayan, no. At although di-deny yan, syempre pinaglaban yan nila Tirirido na hindi daw po totoo. Pero syempre alam mo po natin yung kalakaran dyan, mga kababayan, hindi na po sekreto yan yung kalakaran ngayon ng Kongreso, kaya nga tinatawag silang or binansagan silang mga buaya, no, mga kaubayan, no. At talagang ang galing-galing nilang mag-imbestiga dito sa confidential funds, no, kay VP Sara, pero yung sarili nilang mga katawan, yung sarili nilang mga pinagagawa ay talagang akala mo malinis, no, mga kabayan. So hintayin lang natin talaga sa tamang panahon. May tamang panahon din po yan na mananagot yun lahat ng mga congressman na yan, na mga hindi po ngayon or mga untouchable ngayon ay sa balang araw, no, sa tamang panahon after 2028 or sa 2028 ay makukulong din yan, mga kababayan. So ano po masabi nyo dito sa sagot ni Claire Castro, no, mga kababayan, patungkol doon sa pagkumpronta sa kanya ng mga galit na mga Pilipino doon sa Canada, no, na hindi na daw po natuloy yung kanyang trabaho, yung kanyang ginagawang content, no, yung kailang gagawin sanang reels doon sa labas ng hotel, pero yun nga yung nangyari, kinuyog po siya, kinumpronta, at sinabihan pa siyang pangit daw siya, mga kabayan. At hindi po siya naniwala, no, hindi siya naniwala na pangit daw siya, mga kabayan. At yung ibig sabihin naman doon, yung pangit yung pag-uugali niya, yung pagiging sinungaling niya, mga kabayan. At alam naman po ng lahat na yung kanyang mga sinasabi ay magkaiba doon sa totoong nangyari, no, mga kabayan, doon sa mga ginagawa ng aksyon sa tugon sa flood control corruption, mga kabayan. So please comment down below ano mga sabi niyo. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.